yan yung the usual na lalabas kung kulang ka sa practice at sa proper training. So kaya kami nandito sa Tattoo Masters Academy para ituro yung mga technique. Kailangan tiyaga, kailangan pasensya, hard work, tapos kailangan may puso. Kailangan devoted ka sa ginagawa mo kahit ano naman trabaho yan. Kailangan may puso. Hindi pwedeng gusto ko lang kumita ng pera. Gusto ko lang makahawak ng pogi. Totoo, maraming Sa mga lalaki, gusto ko lang makapag ng sexy. Di ba? So, wag natin isipin mo na yun, yung kita, wag mo yun. Kailangan may puso tayo sa ginagawa natin. So, doon na papasok yung pinakamahirap sa lahat. Maraming magagaling. Ito pinakamahirap. Yung discipline. Maraming salamat sa mga students. Yung course na starter pa lang natin. But eventually, marami tayong course talaga na ipapasok dito. Please, take note kung ano yung mga kailangan ng bilang estudyante, 50% is nasa part nyo. Okay, so first is mag-take note talaga kayo. So i-discuss namin, actually ang talaga nasa pre-orientation, kung ilang oras yung dapat natin i-complete sa buong course, kung ano yung matutunan nyo doon, at ano yung mga marami pang advantages na included dun sa courses. I-start muna ni Sir Steve yung about sa skin theory. Kasi sa lahat ng tattoo, sa lahat ng sa pampaganda, sa cosmetic tattooing, pinaka-importante ang hygiene. Of course, bago mo simulan gawin yung balat, kailangan malinis at alam mo yung balat na gagawan mo. Kasi hindi lahat ng balat is lalo sa may mga allergy, lahat ng mga may mga medical history. So yun ang i-discuss ni Sir Steve ngayon. Okay, Sir Steve. Hello! Hi! About skin theory, para at least maalam natin kung paano yung hindi siya magmaga or something na magkaroon ng infections kagad. Kasi yung iba, masyadong mababaw. Same lang siya ng beauty ng sa sa mga kilay. Pag masyadong mababaw, mabilis siya lumabog, parang nawawala. Sobrang lalim, usual siya nagbablat, dun kumakapal na yun. So pumapangit yung mga pasok ng karayom para hindi siya magkaroon ng something na magkakaproblema sa mas maayos na Yun yung natin. Parang introduction lang. Introduce ko yung isang kasama ko. Siya yung magiging natin sa continuation ng ibang mga pag-aaralan natin dito sa school. Okay, si Boss Art. Okay. Papakilala ko si Sir Art. Ayan. Para ituloy natin yung Alright, good day everyone. Handa na ba kayo matuto? Yes. So ayun na nga, we're talking about step by step about tattooing. So ngayon, una, syempre. So how to tattoo for beginners. It's going to be pointing on every single step. So gusto kong malaman nyo yung mga step by step. Ayaw natin shortcutin para mas marami kayo matutunan, diba? So, start na tayo. First thing, kailangan nyo malaman, syempre, yung mga equipments natin sa panglinis. Syempre, kailangan bago tayo mag-start, kailangan malinis ang lahat. Malinis ang balat, malinis ang gamit, proper setup, sa cross-contamination, sa health issues like bloodborne diseases. Yun naman itatackle namin sa pagtatattoo. Ano yung mga kailangan natin? Alcohol. Very good. How about you? Pass. Ikaw? Cotton. Very good. How about you? Gloves. Very good. Yun ang pinaka-importante. Pambayad. Ayun, number one. Definitely. Number So, one. Mga palinis na tayo like alcohol, green soap, cotton, tissue, etc. Tuturo ko sa inyo isa-isa. Ang table setup. Darating tayo doon. After nyan, so meron tayong, syempre, kailangan nyo ng tattoo kit. Yes. Pero actually, itong mga ilalagay din natin sa student handouts. Oo. Sa actual For starters. reference Yan. na nasa So, syempre, under ng tattoo kit, nandiyan yung power supply.
Yan. Tapos, syempre, machine. Wow. Sa machine, kasi ngayon, marami nang gumagamit ng mga pen type. Yun yung nauuso ngayon, mas madali siyang gamitin. Pero, dahil nga nandito kayo sa Tattoo Masters Academy, isasabihin din namin kung saan kami nagsimula. So, meron coil. Coil tsaka rotary. Ano po yung coil, sir? Good question. Yan ang gusto ko sa estudyante ko, nagtatanong. So, yung machine natin, binubuo ng coil para makapag-produce ng magnet. So, hindi natin papahabain. Yun yung gun. Gun siya na merong coil dito. Tapos, mamagnetin niya yung electricity. Tapos, dito nakakabit yung needles. May grip dito. Dito lalabas yung needle. Sasawsaw sa ink, papunta ang skin. Yan. So, ito yung coil type. Ibig sabihin, nakakonect siya sa power supply. Yan. Connect siya sa power supply. Para gumana siya. Mag-move. So, yun yung magpe-penetrate sa skin para pumasok yung needles. Tsaka yung ink. So, yun yung coil type. Yung sinasabi mo kaninang dynamo, rotary naman yun. Yun. Same thing as coil. Pero yung rotary kasi, ang ikot niya is dito sa top. So, papunta siya dun sa grip. Palabas ng tip. So, parehas lang sila. Paano sir yung yung mano-mano? Yung mano-mano, hindi gumagamit ng machine. Needles lang. Ina-hand poke nila. So, may mga gumagawa pa rin ngayon. Hand poke. Traditional style. Yeah. So, after nyan, meron din tinatawag na pen type. So, mas pinadali nila. Yung pen type, para siyang ball pen, nalalagyan ng cartridge, umaandar na siya ng kusa pag pinindot mo. Wala na siyang wire, wireless siya. Hindi mo na siya ipapasok dito sa tube. From the blister pack, diretso na siya sa pen. So, round liner pa lang yan. Meron tayong Magnum shader. Yung Magnum shader, ginagamit, syempre, as a word itself, shader, pang shade siya. Kasi yung liner, pang lines. So ito, mag-shade na tayo. Kung gusto mong maglagay ng shadow, gusto mong maglagay ng color. So sa susunod na na lecture natin, ide-demo ko isa-isa para makita niyo yung actual. So ito, drawing lang to. So yun ang ituturo namin sa inyo, step by step. So as of now, habang nagsusulat kayo ng lecture natin, itutuloy natin sa pagbabalik ng TMA, the Tattoo Masters Academy. Let's go! Yay!